naman nung dumating yung EMS team natin, message yung patient, talagang negative pulse, negative breathing na bago dinala doon sa hospital. Kasi medyo na, ano eh, natamaan yung rib part niya. Kailangan niya sa doctor, SPP. Nakatigil po kami dyan, nasa likod po ako ni doctor. Nang bigla na lang bumagsak yung puno na taon na, anak ko bang puno. Yung puno niya, pag tinigil mo okay pa, pero yung load niya, medyo ano na, krate na yung bandang gitna niya. Actually, yung puno na yan, hindi nga nabubuhat sa ano yan, sa malakas na hangin, kung yung bagyo. Walang hangin, walang sumabit, dito sa na-isolated incident, talagang activated ito. Ano naman kami, regular ang training ng puno namin, regular naman namin na-activate. Biyernes nga o Webes ng Limana, 13.4 degrees Celsius ulit ang lamig sa Baguio City for the third consecutive day. 16.7 degrees Celsius na Masalapi ng Benguet at 18.5 degrees Celsius sa Manay ng Rizal. Pero si Martin, bagong gusto ng mga nasisimulakuyan ng Webes ng gabi at nakaluti na ang buong Pilipinas sa bagong weekend. Bababa pa ang ilang ng maraming lugar, lalo po sa Northern Luzon, pwedeng bumaba below 10 degrees Celsius yung lamig dyan sa may Baguio at Latin ng Benguet. Mahangin din sa mga may bagong dagat, yung buong lugar at mataas po ang alon sa Eastern Timor ng bansa. Delikado po pumalaunsan ang maliliit na nasakyan sa pandagat. Samantala, humina na bilang tropical depression yung pag-ismuli po na nalabasan ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na po nakaka-apekto ang bulos ito sa Mindanao at posibleng humina pa ito hanggang malitaw na sa mga susunod na araw. Sa rainbow forecast ng November Company para bukas, 8 days Friday the 15th, sa Mindanao, may ilan sa mga bahagi ng Caraga sa ibang ulan. Sa kalat ng ilan, sa ibang bahagi pa ng Caraga at sa Northern Mindanao at mga lugar sa Davao City sa tanghali at hapon. At pagkapit ng gabi, posibleng po naman makikita ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Sa Visayas, may mga daraang masisang ulan sa umaga pero maaraw at malinis naman sa maraming lugar sa tanghali at hapon. At pagkapit ng gabi, posibleng po daraang ulit na makikita ulan sa ilang lugar sa Central Visayas. Oh my God! Pero mas susubukan ng tao dito kung may fear of heights ka. At kung di ka sa ba, subukan ang ipinagmamalaking native coffee, Iloilo. Lower to higher. Pasilip pa lang yan sa adventure ko sa Iloilo. Tama ba siya? Oo, nakamay ko talaga yung guro ko. Ako si Bea Quadra, ang unik at Apple Banwa! Ang ganda, abangan po natin ang Philippine Hometown Stories mamaya na yan, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel. Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga truck na karga ang mga dokumento mula sa Independent Commission for Infrastructure, dinala sa Office of the Ombudsman. At dini, bahagi na ng Global Shandong Task Force na reverse. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik na TV Patrol. Ang resignation letters lang, bakit mo pinapasa? Siyempre, hindi ko yung bonus. Oo, support ako sa inyo. Saan masaya, doon kayo. Ako naman, kung saan mabubusog, doon ako. Tulad dito, saan ka rin corn tuna? Kahit saan mo lugar sa tayo pumunta, hindi tayo mabubusog. Open mo lang yung lata, tapos, there's
nag-abot ng kain. Kaya ang sarap i-personalize. Warning. Ha? Pepper, right? Tinola. Okay ka na ba? Ha? Parang hindi ah. Sure? Hindi na sumasakit yan? Paano pa? Yung manok mo, may kinakain pa ba? Yung manok mo, may kinakain pa? O bakit wala? Hindi na uubusan na. Wala, hindi na uubusan. Pati George Garcia, kasama ang asawa at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin si Minister ng kopya ng record ng National Bureau of Investigation sobre na naging investigasyon nito sa mga pagbabanta ng isip sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. We're talking about preserving evidence and protecting witnesses. Because we are looking for it. Sinagundahan ng tatlo pang kongresista ang Montolidios, no? Pati naman ang opinyon ng ilang kongresista kung may conflict of interest sa pagiging bahagi ni Attorney Michael Coa at Attorney Reynold Munsaya sa legal team ni Duterte para sa impeachment proceedings. I think very relevant po para makita po kung meron ba mga conflict of interest ito po dalawang abogados ko in their capacity as a lawyer and in their future capacity as a resource persons or witnesses. I think it's a big blunder na ihaharap sila bilang mga lawyers samantalang sila mismo ay madaling maintip at magamit laban sa presidente mismo kung gagawin silang distrito. Ako bilang abogado, wala ko nagiging issue. Wala ko nagiging issue because ano na lang ako sa aso, you can represent yourself. What more are you witness? So, I don't see any conflict there. It is the right of every Sundalo sa pangalan ng sinasabing recruiter nila na ang may matibak sa retired general mula sa Philippine Military Academy class of 1975. Kailangan niyo po ba si retired general? Kailangan niyo ba yan? Kailangan po kasi Sa March 17, nakatakdang bumalik ang grupo sa NBI para maghain ng karagdagang ebidensya at dokumento. Z. Alagoso, ABS-CBN News. Ilang truck na may kargang mga dokumento mula sa Independent Commission for Infrastructure ang dumating sa Office of the Ombudsman ngayong Huwebes. Dumating din sa tanggapan ng Ombudsman si ICI Executive Director Brian Osaka na atin ay may ipagtulong sa mga opisyal dito. Nauna na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagawa na ng ICI ang kanilang trabaho sa pag-iimbestiga sa mga anomalya sa pag-control projects. Pinag-aaralan pa rin ng Pangulo ang accountability report na isiniti sa kanya ng komisyon. Submitted for resolution na sa Department of Justice ang mga reklamong plunder at draft laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, nakapaghain na ng kahit